Nakita niyo na naman ang aking munting teapot. Ibig sabihin, oras na para tayo magsimula sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. But for today, ang kasama po natin ay siya na lang ang mag-age reveal. Kung kasama niyo na rin siya sa inyong komunidad, walang iba kung hindi si Dr. Dominic Portugal. Hello! Hello po. So, masarap po ang pag-inom natin ng mainit na tsaa. Sabay-sabay tayo. Kunin nyo na rin ang inyong cup. Let us praise the Lord. Give Him thanks. So, bumati ka muna, Doc Dom, sa ating mga lolos and lolas, titos and titas. Magandang hapon po sa inyo. Ako po ay si Dr. Dominic Portugal. Ako po ay isang dentista. Katulad po ng ating pong host ngayon, si Dr. Gaines. Doc Dom, nagulat na agad ang lolos and lolas natin kasi parang hindi ka dentista, parang talagang DJ ang boses mo, di ba? Mamaya pakantahin natin si Doc, ha? Yung Biglang ninervyo si Doc Dom. Doc Dom, napakaganda ng ating pag-uusapan para sa buong buwan ng June. So alam ng lolos and lolas, lalo ng mga deboto dyan, ha, na pag tumungtong na ang June, ito ay may nobena na para kay Saint Anthony. At mukhang yan ho ang magiging tema natin sa ating buong buwan. Kaya ang series na binubuo natin ay Finding the Lost. O, Doc Dom, di ba? Kilalang kilala si Saint Anthony. sa mga nawawala. Hindi lang mga bagay, kundi nawawala rin sa pananampalataya. Naku, mabigat-bigat yan, ha? Mga nawawala sa pananampalataya. Ako, I was about to say, mga nawawala lang sa sarili, eh. Kasi minsan, mga absent-minded, di ba? Mga nakukonsuming lolos and lolas, titos and titas, pero gustong-gusto ni Saint Anthony kasi may mga nawawalang bagay, nakalimutan ang eyeglasses, yung pala nandito lang sa kanyang ulo. Pero napakaganda ho na tayo ay magabayan ng salita ng Diyos. Tignan ho natin sa Finding the Lost series, ito naman ay biblical at meron namang kasagutan na ating Panginoon, taken from the Gospel according to Saint Matthew. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks, receives. And the one who seeks finds, and to the one who knocks, it will be opened. Or what person is there among you who, when his son asks for a loaf of bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? So, if you, despite being evil, know how to give gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things in those who ask Him? The word of the Lord. Thanks be to God. Ayan, let us praise the Lord. And give Him thanks. So maganda ng pag-usapan na, Doc Dom, bakit Opo. ba na-attribute si Saint Anthony sa mga bagay na nawawala? Ay kasi po may pagkakataon sa kanyang buhay na yung kanyang mismong dasalan ay ninakaw ng isang tao doon sa kanilang monasteryo. Nawawala. Kaya nagdasal siya sa Panginoon at sinabi nga niya na sana maibalik. Yung kumuha nito na malayo na, no? Di na baga nakakonsensya, no? Sabi niya, hindi sa akin ito. Maibalik ko na nga. Sabi niya. So, naibalik naman din, no? Pero hindi naman nagalit si Saint Anthony, no? Bagkos ay blines niya pa yung tao na yon, no? Na naisoli yung kanyang dasalan, no? Kaya doon siya known, no? Doon siya nakilala na yung mga nawawala ay may babalik talaga, no? Magdasal lang sa Panginoon, no? At through the intercession nga ni St. Anthony, ay sigurado mababalik.
Ang ganda. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, yung pala ang kasaysayan kung bakit pag may nawawala kayo, bubulong lang agad. Saint Anthony, nawawala ang susi, di ba? Pero kung babalikan natin yung kwento, Doc Dom, no, hindi ho ordinaryong dasalan yan. Hindi po. Tama po? Opo. Kasi nung unang panahon, wala pa namang printing press. Wala po. No, totoo Kaya po di yan. ba may mga notes dyan, no, sa Saint Yes, Anthony. opo, totoo At po nung yan. nangyari yun, hindi pa naman siya santo. Hindi pa. Kasi Say- baka isip nila na nangyayari yung kaya niyang patawarin kasi saint na agad siya. Hindi eh. po siya. Hindi. So struggling rin pala siya noon sa pananampalataya, trying to be saintly, no, sa kanyang mga ginagawa. At yung nanguha, 'di ba, hindi lang taong labas di ba? Hindi po, taga-loob. Taga-loob, no, fino-form talaga siya. Opo. Kaya lolos and lolas, wag mawawalan ng loob. Minsan anak mo na nga, 'di ba, kinukonsumi ka pa. wag magtaka, 'di ba? Kasi human as we are. Pero may pag-asa kasi sabi mo nga, ang ganda nung ginamit mo pong term na konsyensya. Kasi walang ibang dahilan bakit siya babalik, 'di ba? Paalis na nga siya ba't ka Opo. pa babalik, 'di ba? At ang balita ko, Doc Dom, tama ba 'yon? Siya ay hindi lang bumalik sa araw na 'yon, kung hindi nagpatuloy na siya sa kanyang bokasyon. Nanatili po siya. So Doc, nabalitaan pa ba kung nasaan na yang dasalan na yan ni Saint Anthony, 'di ba? Na-preserve naman 'yan. Na-preserve po kasi nandun po sa isang lugar po doon sa Italy din, no? At yun po ay naka-preserve kasi yung nga po yung isa sa mga relic. Mga relic, mga labi ni kasi hinawakan po ng isang santo Totoo. So At gamit niya gamit talaga. niya lagi, araw-araw po niya dinadasalan po. Kaya ito ay pinreserve doon sa isang nakalimutan ko na po, Senior Moments po. Pero Kung sa Italy, no? Sa Italy po. Opo. Tama po. So, ang nakakatuwa doon, may mga annotation daw yan. Opo. So, ibig sabihin, kayo, mga lolos and lolas, ingat-ingat kayo sa mga ini-scribble ninyo, no? Baka mga may listahan kayo na may utang, di ba? Yung pala, pagdating ng araw, magiging relic pala yan. Ako, makikita doon kung ano-ano mga pinagsusulat ninyo. Pero kay Saint Anthony, talagang marubdob, no? Dibdiban. Opo. Kilala siya as a preacher, pero writer din pala siya, Doc Dom. Opo, totoo po yun. Kasi lahat ng kanyang mga karanasan ay kanya isinusulat. Tsaka yung kanyang relasyon, yung kanyang ugnayan sa Diyos, ay isinusulat niya rin. Actually po, hindi pa siya nakikilala as a preacher. No? Siya po ay isang ordinaryo lang na pare, sabi natin doon sa, hindi pa nga siya pare. Doon lang siya sa isang lugar doon, sa monasteryo nila, doon sa kumbento nila. Ang kanyang ginagawa lang po ay tagahugas ng pinggan at taga-bukas ng pintuan. Wow, ganun pala yun. Yun lang kanyang Walang ginagawa. kinalaman sa preaching, walang kinalaman sa ministry, service talaga pero siya. matalino po siya, nagkapag-aral siya, pero doon sa mga kumbento pinupuntahan niya, yun lang ang kanyang gawain. Aba, napakaganda namang malaman yan. Napaka-bababang loob po na tao. Hindi Pero, niya, Doc Dom, nasabi mo mababang loob kasi di ba parang well-off ang family niya? ayun Tama po, ba? totoo po. At dahil well-off siya, automatic educated talaga siya. Yes, opo. Pero sa monasteryo, hindi yun ang assignment na binigay sa kanya. Hindi po. Tagabukas lang po ng pintuan at saka tagahugas ng pinggan. At naku, lolos and lolas, palagay ko sa susunod nating session, kailangan matuklasan natin gaano katagal yan na naghugas lang ng pinggan, tagabukas ng pintuan, at paano siya napunta dun sa gift of preaching. So wag kayong aalis at tutuklasin natin yan. Hello! Nagbabalik tayo ngayon dito sa ating 20%. At ang aming pinagkukwentuhan ni Doc Dom ay yung buhay ni Saint Anthony bago pa siya naging famous as a preacher. Pero Doc Dom, bakit ba ang dami mong alam kay Saint Anthony? Saan ka bang parokya? Actually po, ang aking parokya pinanggalingan, Our Lady of Fatima, dyan sa Bacood. Oh, yun ang original. Opo, doon po ako lumaki. Pero,
in a mysterious way. Hindi naman mysterious, pero siguro talagang nililid po ako sa St. Anthony, Ayun. sa Singalong. Ayan, kasi marami ring St. Anthony, no? Opo. Pero in particular, dito ito sa Singalong, yung busy street dyan sa Yes, Singalong. So parang may maganda kayong pinaghahandaan, Doc Dom, ngayong buwan ng June? Ay, opo. Marami pong activity ang aming pong parokya ng San Antonio sa Singalong. Marami pong nakalinya pong mga gawain. Kaya kung makakabisita po kayo sa aming parokya, no, makakabahagi po kayo dito sa mga activities at sa mga gawain pong ito. Basta pumasal lang po kayo. Kahit ay every Tuesday po, kasi every Tuesday po yung devotion kay St. Anthony. Yes, tama po. So, kung makabisita po kayo sa amin, sadyain na lang po ninyo. Baka meron kayong hinihiling na makakasagot po si St. Anthony. Naku, Doc Dom, baka naman pati sa usaping puso, no? Yung mga nawawalang love life nila, baka matagpuan din nila kay St. Anthony. Pero Doc, bakit kayo maraming activities? Ilang taon na ba yung simbahan ng St. Anthony sa Singalong? Ay, 120 years na po. Wow, 120 years. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Grabe, ang tanda na pala. Opo, totoo po. Na-establish po kasi yung simbahan po dyan in 1906 ng mga Cappuccino. As a chapel lang po yan dati. Kasi ang kanilang simbahan dati, yung mga Cappuccino, ay sa Malate rin mismo, no? Malapit po doon sa may Rojas Boulevard. Rojas Boulevard. No? So, pero nakita nila itong area ito ay depressed area. Alam mo naman natin si St. Anthony, mahilig sa mga pag-aalaga sa mga mahihirap. No? Yung mga, si St. Francis na lang. No? Tama. So, yung mga Franciscan, nakita nila itong lugar na ito na dito tayo mag-apostolate. Dito sa simbahan. So, Doc Dom, ibig mo sabihin, may simbahan na ng St. Anthony sa Singalong, wala pang gera. Wala pa po. Kasi kung 1906 po, Wala tapos pa po. ibig sabihin, noon pang araw, matao na yung Singalong. Matao, tsaka marami pong mahihirap talaga. Mahirap na mga kababayan po, mga parokyano dyan sa lugar na yan. Kaya ninais ng mga Cappuccino na doon na gumawa ng mga ginawa rin ni St. Anthony, ni St. Francis noong mga panahon nila. Yung mag-alaga talaga ng mga mahihirap, alagaan, bigyan ng spiritual at material din na mga pangangailangan. So, Doc Dom, mula sa isang maliit na kapilya, Opo. talagang itinayo na. Opo. Ito na mismong nakatayo ngayon? Hindi po. Kasi ang orientation po ng simbahan dati ay talagang Singalong ho siya. Ang harapan niya ay Singalong. Kasi okay. ngayon po ang harapan po ay San Andres Street. Okay. So dito sa may tabi talaga ng Singalong Street. No? So ang original, Singalong, facing Singalong talaga. Street, opo. No, yun po yung original. No? Pero ngayon po yung sa may San Andres na po ang nakaharap. No? Yung harapan ng simbahan ngayon. Pero in terms po of territoriality, ano po ba ang sakop ng buong parokya ng St. Anthony? Abay, 26 barangays po ang sakop. Ang dami. 26 barangays. No? Sa 26 barangays po ba, lahat yun may chapel? Hindi po lahat. Meron lang mga lugar na pwedeng pagtayuan lang ng kapilya. No? Kung saan yung mga pari sa Singalong ay pumupunta rin every now and then para magmisa po doon sa mga kapilya. So Doc Dom, dahil 120 years na ang inyong parokya, siguro ang dami-dami mo ring kwento tungkol sa mga natatagpuan. At may mga tao ba, ang mga deboto ba dyan ay matatandang deboto? O hindi naman lahat ay matatanda? Nag-umpisa siguro yung matatandang ng mga deboto. Nag-umpisa rin sila nung sila ay mga bata rin. No? Tama. Kaya nga po, napakaraming istorya. Noong panahon ng Cappuccino, meron isang pari po sa amin na Espanyol ho siya, Kastila ho siya, ay napaka-saintly po. No? Si Father Ezekiel, ang pangalan po niya. No? Siya po ay sa umaga pa lang, pagkatapos sa magmisa, may dala-dala na siya po notebook, no?
At pupunta niya, babaybay niya lahat po yung mga may sakit. No? Puting-puti po yung kanyang Habito. sutan, kanyang habito. Pagbalik na po ay kulay gray na. Oo, nadumihan na. Kasi lahat po ng mga sa ilalim ng tulay, sa mga iskinita na may sakit, pupunta niya po yun. Para saan daw po ang notebook? Yun po ay lahat po ng mga may sakit ay tinatala niya doon sa notebook niya yon. Na? Kaya nung po siya, nung namatay siya, nung araw na namatay siya, doon sa silid, isa sa mga silid doon sa St. Anthony, hawak-hawak po niya yung notebook na yon. No? At ang naging sakit niya siguro, dahil nga sa kakalakad, varicose veins. Pumutok po yung naputukan mga ng ugat. Kaya doon sa kwarto niya, nung na-discover po siya, punong-puno ng dugo. Ay sabi namin, napakasanto talaga ito kasi inaalay niya ang kanyang buhay, yung kanyang dugo, para din sa mga taong ito. Na araw-araw niyang pinupuntahan, na binibigyan ng spiritual na siguro upliftment, no? So, Doc Dom, nakakatuwa si Father Ezekiel. Opo. Kasi hindi na iniintay na maimbitahan siya for a sick call. Hindi Kasi po. ngayon may appointment na po. Di ba? Kasi hindi naman din sa dami naman ng tao, hindi naman malalaman ng mga pare kung sino ang may sakit. Pero sa kanya, sa kanyang kapanahunan, yun ang naging special apostolate niya to really look for them. At ang maganda doon, no, napakatyaga niya na kailangan pang isulat ang mga pangalan dahil patuloy niya yun na ipinapanalangin. Kasi by that time, kasi po medyo may katandaan na po siya, kaya kinakailangan niya ilista yung kung saan lugar, address itong taong ito, kanya pupuntahan niya. Galing, lolos and lolas ha, mga nililista nyo ha, dapat yung mga pinapanalangin nyo. Baka ang mga nililista nyo yung may mga kaso sa inyo. At tinatandaan. Kasi di ba, no, Doc Dom, pag tumatanda na, minsan maramdamin na tayo di ba? So dapat kasama na yun sa mga wina-wash out natin. So Doc, sa kwento mo ngayon kay Father Ezekiel, parang sinasabi mo na si St. Anthony ay naging patron din ng mga nawawalang kalusugan. Opo, tama po yun. No? Tama po yun. Kasi nung panahon ng pandemya, no, nalipat na po kasi 1995 nalipat na po sa diocese ng Manila ang St. Anthony, no, from the Capuchins. No? Meron kaming hashtag. Hashtag ay, kahit na pandemya, hashtag tuloy ang serbisyo. Wow, ang ganda naman. Hashtag tuloy ang serbisyo. Opo. Misa, may mga misa pa rin. No? Kahit na sinabi ng gobyerno, huwag magbubukas ang simbahan, di ba? Yung panahon na yun, di ba? No? Pinagbawalan talaga. No? Pero nagbukas ang St. Anthony at lahat po ng mga indigents doon sa tinatawag namin na feeding program, binibigyan pa rin. Nagtuloy-tuloy kayo talaga. Tuloy-tuloy. No? Yung parokya talagang kung hindi pagkain na binibigay, no? Kasi yung panahon na yon ay talagang pagkain na necessity noon. Opo, no? Namimigay din ng pera. Wow, naku naman, dapat pala pumila tayo doon, no? Lolos and lolas, hindi natin nabalitaan yan, ha? Hindi namin nabalitaan yan. Opo, para may pambili, pang grocery, yung mga nangangailangan. Wow. So mula 1906, no? Sa pag-usad ng panahon at 120 years after, na ipagpatuloy ang spirito ng paglilingkod nito ngang si St. Anthony. Ay, opo, totoo na po kanina ay naiwan natin na hindi lang siya agad preacher, kundi nagbubukas lamang ng pinto. Kaya pala ang parokya ninyo, after 120 years, patuloy na binuksan ang pintuan kahit na pandemya. Na kahit ang virus ay hindi pwedeng makapigil sa inyong pagsiservisyo sa kanila. Kaya, naku, Doc Dom, ayan ha, kalusugan. Balikan natin, lolos and lolas ha, ano pa ang nakaabang sa mga kwento ni Doc Dom. Huwag kayong aalis, magbabalik tayo agad. Hello, hello, hello. Ako ay napapainom ng mainit na tsaa kasi ang dami nating natutuklasan tungkol dito kay St. Anthony of Padua de Singalong.
na 120 years of faithfulness. At napunta tayo dun sa bahagi na yung mga nawawalan ng kalusugan no, ay nakatagpo doon dahil kay Father Ezekiel. Si Father Ezekiel po ba ay may larawan pa na natitira dyan sa St. Anthony? Lahat kasi nung alis na po ng mga kapunsino diyan, lahat ng kanilang mga gamit, lahat ng kanilang mga epektos ay dinala na rin. Tama, no? tama. Dinala na rin. Tama So, naman. na iwan lang po yung mga kakailanganin lang talaga ng susunod na Pero Doc Dom, pare. ang maganda doon, sa inyong alaala, buhay na buhay ang mga taong nagserbisyo, naglingkod, kahit wala na tong mga physical no evidences. But in faith, bit-bit nyo yan eh. So Doc Dom, ikaw ba meron kang personal na karanasan na masasabi mong si St. Anthony ay nagpadrino rin talaga sa'yo? Isang pong very significant na parte ng aking buhay ay nung ma-evangelize po ako dyan sa St. Anthony. Kasi nga, si St. Anthony ay preacher. No? So talaga nagpahayag siya ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. No? Kahit na wala kang makikinig sa kanya ng mga tao, yung mga isda na lang ang kanyang pinuntahan at talaga siya ay nag-evangelize sa mga isda sa ilog. No? Ako po isang nawawalang tupa noon. No? Kasi ang aking buhay po noon ay ako po ay aktivista. No? Galing ako sa isang pamilya na Kristiyano, Katoliko, pero pagdating na sa mga problema ko, no? Yung mga kinaharap ko na mga problema noon, no? Ay wala akong kasagutan na natanggap, no? Pero noong 1983, sa tulong ng aking girlfriend noon, kung nililigawan, walang no, inanyahan po ako, no? Sabi niya, siguro, naawa sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng aking nililigawan noon na misis ko na ngayon. Mamaya, kikwento namin, susunod, kikwento namin yung aming love life. No? Anyway, inimbitahan ako, sabi niya, alika, no? Sabi niya, merong misa ang aming community, sabi niya ganyan, at sumama ka, sabi niya ganyan. Sumama naman ako, no? Doon ko nakita, sabi mo ganyan, yung una pa lang na kanta, yung entrance song pa lang, which is yung Salmo 95, Psalm 95, na nagsasabi doon, kung ngayong araw na ito, narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. Eh, matigas na aking puso doon sa galit ko, no? Siyempre kapag aktivista ka, no? Student grievance committee ang hawak ko doon sa student council eh. So, mabibigat yan. So lahat no? po ng mga reklamo ng mga estudyante ay sa akin punta. Anyway, so gagalit ako, may galit sa akin po. Tigas na aking puso sa galit, sa aking mga ambisyon, sa pera, ganyan, no? Yang ako naging doktor. Anyway, sabi niya, doon pa lang, kinausap na ako ng Diyos. Sabi niya, ngayon narinig mo aking tinig na, no? Dito sa misang ito, sa Eucharistiyang ito, huwag mo nang patigasin ng iyong puso. Doc Dom, ibig sabihin si Jesus talaga na-encounter mo sa misa kasi entrance hymn pa lang, no? Ay, opo. Na ano ka na agad, Opo. na touch na agad ang iyong kalooban. Naantig na po talaga ako noon. Entrance song pa lang. Kaya nung pagkatapos ng misa, kasi nakita ko kakaiba yung, kasi sakristan din po ako, kakaiba yung kanilang pagdiwang nung Eucharistia. So sabi ko doon sa aking nililigawan, sabi ko, paano ako makakasama dyan? Oh. Gusto ko, sabi niya. O sige, sabi niya, tatawagan ko yung mga katikista, tatanong ko, sabi niya, kung paano, ganyan-ganyan. Ayon. The following year, that was 1982, the following year, 1983, na-evangelize ako. Wow. Pero Doc Dom, para clear sa lolos and lolas natin, alam mo mga yan, mga marites din yan, ano? So, ibig sabihin nun, na-renew ka lang. Pero dati ka ng Katoliko. Ay, opo. Oo. No. Pero ito, nagkaroon, sabi mo nga, na-evangelize ka. Yeah, opo, totoo po yun. Na-evangelize in the sense na
kahit na po ako ay nagsisilbi na sa simbahan no, bilang sakristan at member ng ibang mga organization doon, pero mas kinakailangan ko yung mas malalim na pagkaunawa, hindi lang pagkaunawa, kundi karanasan, pag-ugnayan ko sa ating Panginoon. So, Doc Dom, pwede ba natin sabihin na yun ang naging simula, pagbubukas ng pintuan ng iyong puso for conversion? Totoo po yun. Yun ang aking conversion, turning point ng aking buhay para sa aking pagbabalik loob sa Diyos. So, Doc Dom, anyayahan mo naman ang ating lolos and lolas sa maganda mong karanasan, sa mga magandang alaala rin natin ng parokyang ito na si St. Anthony ay nag-aanyaya rin sa kanila sa oras na ito. Opo, bistahan niyo kami sa aming pong parokya ng St. Anthony, ng Padua, sa Singalong po. No? Malapit lang po yun. Marami pong dati na pong mga parokyano po dyan, kahit nasaan po sila, pastalan dito sa Pilipinas, talagang dumadayo po sila dyan, binibisita yung ating parokya. Kayo man din, no? Kung meron kayong particular na hinihingi sa Diyos, ibulong niya kay St. Anthony at ibubulong naman ni St. Anthony sa ating Panginoong Jesus ang inyong pangangailangan, ang inyong kahilingan. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So sa puntong ito, tayo po'y mananalangin, lolos and lolas. Nagkataon na yung panalangin natin ay para sa mga nawawala. Pero dito sa ating episode ay nakita natin yung mga nawawalang kalusugan na tagpuan nila, no? Sa pamamagitan ni St. Anthony. Yung nawawalang kalooban ni Doc Dom, di ba? Sabi niya nga na-evangelize siya sa isang misa pa lamang, sa umpisa pa lamang ng misa. Kaya lolos and lolas, samahan niyo kaming manalangin. The Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. O blessed St. Anthony, the grace of God has made you a powerful advocate in all our needs and the person for the restoring of things lost or stolen. We turn to you today with love and confidence. You have helped countless people to find the things they have lost, material things, and more importantly, the things of the Spirit, faith, hope, and love. Amen. Amen. Saint Anthony de Padua, Pray for us. Name the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, Doc Dom, dahil napakaganda ng iyong closing kwento tungkol sa iyong love life, sana naman ay mapaunlakan kami ng taong yan na nag-akay sa iyo. Opo. At lolas and lola, sisikapin nating mahanap kung sino ang taong yan sa buhay ni Doc Dom Portugal. So, samahan nyo kami sa susunod na Lunes. Huwag kayong mawawala para maramdaman ninyo gaano rin ang init ng pagmamahal na nagbigay kay Doc Dom Portugal. We'll see you again Monday. Bye-bye!